Magandang balita po para sa ating mga pro-BBM, sa mga Marcos loyalist, at sa majority ng naniniwala sa ating Presidente Bongbong Marcos. Ayon po sa pinakabagong survey ng Tangeray, patuloy na umarangkada ang satisfaction at trust ratings ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Disyembre na umabot sa 47.90% at 60.10%. Mas mataas kumpara noong Nobyembre. Ipinapakita nito ang tumitibay na suporta ng publiko sa kanyang pamumuno. Yan po ang inilabas ng bagong survey ng Tangeray. Kahapon po inilabas natin ang Pulse Asia survey kung saan sinabing si Vice President Sara Duterte ang biggest loser. And as usual, ang mga DDS ay hindi po makapaniwala sa balitang ito. Fake news na naman daw. Nabayaran daw ang Pulse Asia. Gano'n naman po sila eh. Kapag hindi umayon sa kanilang panlasa ang balita, fake news na. Lahat na nabayaran. Ang mainstream media, ang social media, ang mga survey firms, ang mga vloggers, lahat na lang nabayaran. Pero para sa kanila, yung mga vloggers nila hindi daw binabayaran. Yung mga nagsasalita against sa ating presidente at sa ating gobyerno, hindi daw nababayaran. Kahit na halatang-halata naman natin, nabayad sila. Bakit kanyo? Kasi kahit na nakikita at halata na puro fake news ang kanilang binabalita, abay taas pa nilang sinasabi na totoo yung kanilang inire-report. So yung sa Pulse Asia, kesyo nabayaran daw ni President Bongbong Marcos ang Pulse Asia. Kaya daw ganun, pinalabas ng Pulse Asia na si Sara Duterte ang biggest loser dahil yung kanyang pagbaba sa ratings ay talaga namang kahit na sa kanyang mga lugar at baluarte, bumaba po by leaps and bounds. So tingnan naman natin ang balita ng survey firm na Tangeray. Dahil ayon po sa Tangeray, patuloy ang pag-akyat ng satisfaction at trust ratings ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na umabot sa 47.90% at 60.10% ngayong Disyembre mula sa 47.30% at 59.60% noong Nobyembre. Samantala, tila nalagasan ng suporta si Vice President Sara Duterte. Bumagsak ang kanyang satisfaction rating sa 45.5% mula 47.5% at trust rating sa 53.4% mula 55.5% sa parehong panahon. Habang pataas ang kumpiyansa ng publiko kay Marcos, mukhang hamon para kay Duterte na muling mapukaw ang tiwala ng mamamayan. Ano ba naman kasi? Asahan ba natin natataas palalo ang ratings ni Sara Duterte samantalang napakadaming issue tungkol sa kanya? Yung kanyang pagpumilit na huwag sagutin kung saan niya ginastos ang pera ng bayan sa confidential funds. Yung kanyang pag-atake sa ating gobyerno, lalong-lalo na yung kanyang pagbabanta kay President Bongbong Marcos. Aasahan ninyo, natataas ang ratings niya. Kayo mga DDS na lang talaga ang napagpapaniwala sa gantong balita. Na puro anomalya na, puro pagbabanta na ang ginagawa, pero para sa inyo, okay pa rin yan. Iniidolo nyo pa rin. Kahit na talagang majority na ng taong bayan ang isinusuka na si Sara Duterte. Narito po ang trust and performance ratings of top national officials mula sa Tangeray na ginawa noong December 16 to 19, 2024. President Ferdinand Marcos Jr., ang trust rating niya 60.1%. Vice President Sara Duterte, 53.4%. Senate President Chis Escudero, 61.5% at House Speaker Martin Romualdez, 58.2%. Pagdating naman sa performance rating nila, President Ferdinand Marcos Jr., 47.9%. Sara Duterte, 45.5%. Chis Escudero, 52.7%. And Martin Romualdez, 47.9%. So, magkaiba-iba man ng rating sa iba-ibang survey firms tulad ng inilabas ng Pulse Asia at inilabas ng Tangeray ngayon, iisa po ang common denominator nila, ang pagbagsak ng ratings ni Sara Duterte.
And as usual, labasan na naman ang mga DDS at inilabas na naman nila ang kanilang disgusto. Hindi na naman sila naniniwala sa survey firm na to. At pareho ng sinasabi nila sa Pulse Asia, binayaran na naman daw ang Tangeray. Lahat na lang sa kanila, binayaran. Mas gugustuhin pa nila ang maniwala sa fake news. Tulad nung inilabas itong Dr. Tony Liachon. Meron siyang ipinost or nirepost. Dahil sabi dito, iwasan po natin kumain ng lechon sa Pasko at New Year. Wala na tayong PhilHealth sa 2025. Okay, bye. So, yung mga ganung balita, yun ang pinaniniwalaan ng mga DDS. Samantala nagsalita na si President Bongbong Marcos na hindi po mawawala ang PhilHealth bagkus madadagdagan pa ang kanyang mga serbisyo. Pakinggan nga natin muli ang sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Let me be very clear. I really wish sana naman yung mga nagko-comment tungkol sa PhilHealth subsidy, pag-aralan ninyo ng mas malalim at tignan naman ninyo. At ito ang guarantee ko. Napakasimple lang ang guarantee ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino, para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class. Walang mababawasan kahit isang pusing. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025. Ayan, kahit na mismong si President Bongbong Marcos na ang nagsalita, ang mga DDS bulag-bulagan pa rin, bingi-bingihan pa rin at naniniwala sa mga fake news peddlers. Kung ano ang sabihin ng mga pagsisinungaling nitong mga DDS na to, yun ang pinaniniwalaan nila. Kawawa naman kayo. At lalo akong naaawa dito sa mga naglalabas ng fake news. Napakadali pong mag-research kung totoo o hindi ang inyong mga pinapakalat. Pero naaatim nyo pa rin na magpakalat ng mga maling impormasyon. Hindi ba kayo kinikilabutan sa ginagawa ninyo? Sa panahon ng social media, ng internet, napakadali pong i-debunk ang mga kasinungalingan na inilalabas ninyo. Tulad nitong zero budget ng PhilHealth. Inalis po yung subsidy kasi napakalaki pa po ng pondo ng PhilHealth. Dapat nilang gastusin yun. Bigyan ng mas magandang serbisyo ang mga Pilipino. Ano bang ginagawa ng PhilHealth? Ginagatasan ang taong bayan. Bayad tayo ng bayad ng ating PhilHealth. Sila iniipon, pero ang serbisyo nila ay kulang-kulang. So para sa akin, tama itong sinabi ni ASEC Albert Domingo ng Department of Health nung sinabi niya, this President Marcos Jr. is the first president who is actually possibly going to be able to discipline the spending of PhilHealth. So, wag po tayong basta-basta maniniwala. Sa bagay, no, ang maniniwala lang naman po talaga sa mga pinapakalat ng mga DDS ay ang kanilang kapwa DDS. Dahil kahit na nakikita na nila ang katotohanan, mas gugustuhin pa nilang maniwala sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Hindi ba kaawa-awa ang mga taong ito? At doon sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon, gusto nilang paniwalain ang tao na magsasara na ang PhilHealth, na mawawala na itong PhilHealth na tumutulong sa taong bayan. Yan po ay isang malaking kasinungalingan. Tulad po ng sinabi ng ating Presidente Bongbong Marcos, hindi po magsasara ang PhilHealth bagkus madadagdagan pa ang serbisyo. So kailangan po nating maging alerto at suriin ang mga balita dahil marami po talaga naglipa na sila, mga kampon ng kalaban ng gobyerno na gustong pagwatak-watakin ang mga Pilipino sa pamamagitan ng pagpapakalat ng fake news. Fortunately for us na naniniwala kay President Bongbong Marcos, hindi po tayo basta-basta naniniwala sa mga ipinapakalat nilang maling impormasyon at fake news. Nakakaawa na lang itong mga taong naniniwala sa kanila samantalang napakadali pong mag-research sa internet kung may katotohanan yung kanilang mga ipinapakalat. So ngayon, mag-iiyakan na naman po ang mga DDS, sasabihin na naman nila fake news ang inilabas na survey ng Tangeray tulad ng inilabas ng Pulse Asia.
Sigurado yan sa mga susunod na survey pa ng ibang survey firms kung saan ibabalita nila na bumabagsak talaga ang ratings ni Sara Duterte. Collectively, sabay-sabay po nilang sasabihin na fake news ang mga survey firms na to. At ang kanilang paniniwalaan ay yung mga ka-DDS nila na walang ginawa kundi magpakalat ng fake news para pagwatak-watakin ang mga Pilipino. Kayo po, ano ang masasabi nyo tungkol sa mga gantong taong wala nang ginawa kundi lasunin ang isipan ng sambayan ng Pilipino? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos te Agnina.